Mga kapatid, nandito ako ngayon sa inyong harapan na may kabigatan sa puso at may pagmamadali na maibahagi sa inyo ang mensaheng ito. Hindi para aliwin kayo kung hindi dahil nangangamba ako para sa marami na tumatawag sa kanilang sarili na Kristiyano. Hindi po lingid sa atin na sa mundo kung saan ang bilang ng attendance sa simbahan ay pinupuri kapag marami ang plansadong programa na kinagigiliwan ng tao at ang mga awitan na tila concert ang performance ng music team ay itinuturing na standard at tinutularan ng marami. Ang mga iyan ay nagiging sanhi ng lumalawak na trahedya sa sangkakristyanuhan ngunit hindi natin ito kinikilala o hindi natin inaamin. Naging addict tayo sa church pero malayo tayo sa Panginoong Hesukristo. Sa ulado natin ng mga awitin, sanay na sanay tayo sa ating mga Sunday routine, sa pakikipagkamayan sa mga tao at sa iba't ibang mga gawain na tinatawag nating fellowship. May alam tayo mangilang-ilang Bible verses, ngunit kilala mo ba talaga ang Panginoong Hesus? Hindi ko tinatanong dito kung dumadalo ka ng simbahan. Ang tinatanong ko rito ay kung nanggaling ka na ba talaga sa krus ng Panginoong Hesus. May malalim na pagkakaiba ang mga yan at yan ay pangwalang hanggan. Isa sa pinakamapanganib na panlilin lang sa modernong Christian churches ngayon ay yung banayad na paglipat ng ating katapatan mula sa Panginoong Hesukristo patungo sa ating church building, sa pastor natin, sa mga programa natin at sa mga kultura o kasanayan natin sa iglesyang ating kinabibilangan. Hindi nalalaman ng maraming mananampalataya ngayon na ginagawa na nilang destinasyon ng buhay nila ang simbahan mismo, sa halip na makita nila na ito ay sisidlan kung saan natututunan nating sambahin at sundin ang Panginoong Hesukristo. Napakalaki po ng pagkakaiba sa pagiging active sa simbahan at sa pagiging buhay kay Kristo. Dapat ang simbahan ay tinuturo tayo patungo sa Panginoong Hesus. Dapat ang simbahan ay hinahasa tayo, inihahanda tayo at isinusugo tayo. Ang simbahan ay hindi dapat maging substitute ni Kristo Jesus sa puso at buhay natin. Ngunit nakalulungkot na marami sa mga tao ngayon ay komportable na sa pag-attend sa mga simbahan kada linggo, ngunit hindi talaga nagsuko ng buhay, puso at isip nila sa Panginoong Hesus. Ang trahedya po dito ay maaari kang tapat na churchgoer o masugid na palasimba, ngunit spiritually ay ligaw ka pa rin at hindi lubos na nakakikilala sa Panginoong Hesus. Nangyayari po ito dahil mas madaling magkubli sa mga bagay-bagay na nakagawian mo na at sanay na sanay ka ng gawin ng mga ito ng paulit-ulit. Madali na sa iyo ang umupo sa loob ng simbahan, makisabay sa awitan, magtaas ng kamay, maghulog ng offering sa basket, ngunit ang totoo, wala ka pa rin tunay na relasyon sa Kanya na namatay sa krus. Kapag ang sukatan mo ng pananampalataya mo ay kung gaano ka kadalas nag-a-attend sa simbahan at kung ilang ministry involvements ang iyong kinabibilangan, sa halip na kung gaano ka kalapit sa Panginoong Hesus sa iyong buhay, araw-araw, hindi mo talaga naunawaan to. Pag ang church building na ang naging focus mo bilang place ng iyong identity, ito ay nagiging idolo ng puso mo at ito rin ay form ng idolatry. Kapag mas madalas mong gustong pag-usapan at madalas ikwento ang mga kapuri-puring bagay tungkol sa iyong pastor kaysa tungkol sa tagapagligtas, at ang laman ng iyong bibig ay tungkol sa ganda at galing ng worship team kaysa sa iyong manunubos, ang simbahan ay ginagawa mong saklay sa iyong lampa, mababaw at hindi sinusuring pananampalataya, at ito ang ikinatutuwa ng demonyo. Hindi natatakot ang demonyo sa simbahan na puno ang attendance ng mga hungkag na tao. Ang totoo, gustong-gusto niya ang kongregasyon na umaawi tungkol kay Kristo, ngunit hindi nagpapasakop sa authority niya at hindi ipinamumuhay ang mga aral ng Panginoong Hesus. Dahil ang katotohanan ng church attendance ay hindi katumbas ng kaligtasan. Hindi po dahil palaging dumadalo ang tao sa simbahan linggo-linggo as in perfect attendance ay tiyak na ligtas na siya. Hindi po dahil laging puno ang attendance ng simbahan ay ligtas na ang lahat ng mga naroroon. Ang pagiging masipag at abala sa simbahan at sa iba't ibang ministry departments ay hindi po agad nangangahulugan ng kalapitan mo sa Diyos. Maaring alam na alam mo at memoryado mo ang mga pasikot-sikot sa paglilingkod sa ministries ng simbahan na iyong kinabibilangan, ngunit hindi mo pala kilala ng malalim at personal ang Panginoong Hesukristo. Ang anyo ng pagkamakadiyos ay maaring makita sa panlabas ng isang tao habang patuloy mo namang tinatanggihan na lakaran ang kapangyarihan nito. Maaring sa galawan ay ang sipag-sipag mo sa mga gawain at ministry sa simbahan habang ang puso mo ay patuloy lang na nahuhumaling sa makamundong mga bagay. Ang ganyang kalagayan ay katulad lamang ng isang tao na nasa gym araw-araw, nakasuot ng mamahaling athletic gear, yung pang gym talaga. Alam na alam niya yung mga pangalan ng machines at kung saan dapat gamitin at kung paano gamitin. Lagi siya nagsiselfie sa gym at pinupost niya ito sa kanyang social media accounts araw-araw. Pero ang totoo, hindi naman pala talaga siya nag-workout. Ni minsan ay hindi pala siya nagbuhat ng dumbbells at never pa siyang pinagpawisan sa gym dahil ni minsan ay hindi pa niya sinubukang mag-workout. Sa panlabas na anyo, pormahan at galawan, mukha talaga siyang healthy at malakas. Nakikita nga siya ng mga tao sa gym araw-araw, habang ang katotohanan pala ay mahina at hindi pala siya malusog at hindi man lang nadagdagan ng lakas niya mula nang magpa-member siya sa gym. Ganyan ang maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Dumadalo sa simbahan every Sunday, nakabihis ng maayos, nakikipagkamayan sa mga tao, makikita sa upuan, kumakanta, nagtataas ng kamay, nakikipanalangin, tumatango-tango sa sermon ng pastor at sumasambit ng madalas na amen. Ngunit hindi pala talaga na bago ang panloob nilang pagkatao dahil hindi nila dinampot ang kanilang krus, dahil hindi pala talaga sila nagsisi at hindi pala talaga nila tinalikuran ang kanilang mga
mga kasalanan. Hindi pala talaga nila isinuko sa Panginoong Hesus ang kanilang kalooban, puso at buhay. Hindi pala talaga sila nagpapasakop sa salita ng Diyos at hindi sumusunod sa mga utos ng Panginoong Hesus. Sila ay madalas sa simbahan ngunit wala kay Kristo. Ang simbahan na walang Kristo ay alingaw lamang. Parang silid na walang laman, puro eko lamang ng mga religious rituals o gawain na walang spiritual na kapangyarihan. Delikado po ang ganito dahil nililinlang nito ang mga tao at dahil napapaniwala nila ang mga sarili nila na ligtas sila habang ang katotohanan pala ay naging familiar lamang sila sa kristyanong kultura, sistema at mga kasanayan na ipinakita sa kanila ng simbahan. Hindi po ang simbahan ang huling hantungan ng mananampalataya. Ito po ay dapat training ground natin. Ang simbahan po ay hindi destinasyon kung hindi launching pad. Ang simbahan o church ay kasangkapan ng Diyos upang ang mga mananampalataya ay lumago ng malalim sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo at upang maturuan tayong mamuhay na may kabanalan at nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoong Hesus. Kapag itinuturing natin ang simbahan ng higit pa kaysa rito, ginagawa natin itong Diyos-Diyosan sa puso natin. At ito ang katotohanan ng hindi binibigyang pansin ng maraming Kristiyano. Oo, mahalaga at kailangan natin ng simbahan. This is biblical at napakaganda. Ngunit ang simbahan ay hindi ang Kristo. Ang Panginoong Hesus lamang ang nakapagliligtas. Ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbabago ng buhay ng tao. Siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pwedeng malapit ka sa simbahan pero malapit ka ba sa relasyon mo sa Panginoong Hesus? Ang tanong ngayon na dapat nating itanong sa ating sarili ay hindi kung nagsisimba ba ako, kundi lumalakad ba ako sa aking buhay araw-araw na kasama ang Panginoong Hesus? Ipinamumuhay ko ba ang kanyang mga salita? Dahil sa katapos-tapusan ng buhay, hindi ka tatanungin ng Diyos kung ilang services ang nadaluhan mo. Ang itatanong niya ay kung kilala mo ba ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at kilala ka ba ng anak niyang si Jesus? Sa maraming simbahan ngayon, ang higit na binibigyang diin ay ang emosyon. Anong pakiramdam mo sa service? At home ka ba? Nagustuhan mo ba ang programa at message? Naramdaman mo ba ang powerful na praise and worship? Naantig ka ba sa sermon? Madalas ang sukatan ng tao sa church experience ay kung ilang beses tumayo ang balahibo nila habang nagkakantaan sa praise and worship. Naiyak ba sila nung nag-altar call si pastor? At kung na-encourage ba sila para sa mga discouragements nila sa kanilang buhay? Ngunit ang katotohanan na binabaliwala ng marami ay ito. Ang emosyon ay hindi debosyon. Dahil ang kahulugan ng devotion ay pag-ibig na may katapatan. Pag-ibig at katapatan magkasama at hindi mapaghihiwalay. Ulitin ko po, ang katotohanan na hindi binibigyang pansin ng marami ay ito. Ang emosyon ay hindi devotion. Ang mga nararamdaman mo habang ikaw ay nasa church service ay hindi nangangahulugan na ikaw talaga ay tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus. At ang presensya ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga pagtindig ng iyong balahibo sa worship service. Nasusukat ito sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Hindi ito tungkol sa kung gaano mo itinataas ang iyong mga kamay sa praise and worship, kung hindi kung gaano kababa yumuyuko ang iyong puso sa pagsuko sa Diyos sa panahon na walang taong nakakakita sa iyo. Mapanganib po na gamitin nating sukatan ng lalim ng ating spiritual na buhay ang emotional experiences natin. Ang emosyon po ay maaring baguhin, galawin, halukayin ng maraming bagay. Musika, awit, mga ilaw, o mga kwento ng buhay. Ngunit wala po sa mga ito ang mapagkakatiwalaan na indicator na nabago na nga o na-transform ang puso ng isang tao. Pwedeng naiyak ka sa church service, pero minumura mo pa rin ang ibang driver sa daan habang nagdadrive ka pa uwi ng bahay. Kaya mong kumanta ng malakas tungkol kay Jesus sa Sunday ng umaga, pero patuloy kang nakikipagrelasyon sa hindi mo asawa at dinudoktor mo pa rin ang mga resibo ng negosyo mo. Posible kang malula o madala sa mga lakas ng awitan, sigawan at iyakan sa worship service habang patuloy ka pa rin hindi sumusunod sa salita ng Diyos sa iyong personal at pribadong pamumuhay. Ang trahedya rito ay marami na po sa mga churchgoers ang nagsasabing Kristiyano sila na magaling nang gumanap o mag-perform emotionally at nakakakumbinsi talaga sa mga nakakakita nito sa loob ng simbahan. Ngunit sa personal na buhay ay hindi talaga nagpapasakop sa salita ng Diyos sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang totoong puso ng pagsamba ay wala sa pag-awit, kundi nasa buhay na isinuko at inilapag na sa kamay ng Diyos. Hindi nai-impress ang Diyos sa iyong emosyon kung hindi ito nagbubunsod ng pagsisisi at pagtalikod mo sa iyong mga kasalanan. Hindi siya naaantig sa mga luha mo kung hindi naman ito dumadaloy sa puso na sumusunod sa kanyang mga salita. Sa Biblia, hindi pinuri ng Panginoong Hesus yaong mga naiyak lamang sa kanyang presensya. Ngunit tinawag niyang mapalad ang mga nakikinig ng kanyang salita at isinasagawa ang mga ito. Sa John 14:15, ang wika ng Panginoong Hesus, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At hindi kung mahal ninyo ako, dapat aawit kayo ng marubdob at madamdamin. Ang pagsunod ay ang tunay na bunga ng dalisay na debosyon o pag-ibig na may katapatan sa Diyos. Madali lang makaramdam ng mga bagay-bagay kung ang silid na kinaroroonan mo ay puno ng tugtugin,
lipunin, awit, musika, mga ilaw at pauso, at mga tao na puno ng emosyon. Ngunit mahirap tumanggi sa kasalanan kapag nag-iisa ka, napapagod at nilalapitan ng tukso. At yan ang pagsubok sa tunay na pananalig sa Diyos. Isang dalaga ang dumadalo sa church every Sunday. Umaawit siya na nakapikit ang mga mata habang nakataas ang kamay. Naiiyak siya sa bawat mensahe, daman niya na kinukonvict siya sa kanyang mga kasalanan at naantig ang kanyang damdamin. Nagpo-post siya ng mga Bible verses sa social media at doon ay madalas niyang nababanggit kung gaano niya kamahal si Jesus. Ngunit lingid sa iba, siya ay namumuhay sa lantad na kasalanan. Sumisiping siya sa kanyang boyfriend, may kinikimkim na galit sa puso sa mga taong hindi niya mapatawad. At ang sariling mga gusto niya ang kanyang sinusunod sa buhay at hindi ang mga utos ng Diyos. Kapag kinausap mo siya tungkol sa mga yon, ang tanging alam lang niyang sabihin ay, tuwing nananambahan o dumadalo ako sa worship service, nararamdaman ko talaga na malapit ang Diyos sa akin. Alam ko na kasama ako ang Diyos sa buhay ko. Mali na isipin natin na ang nararamdaman o emosyon natin ay katumbas ng kalapitan ng isang relasyon. Dahil ang salita ng Diyos sa Biblia ay nagbigay sa atin ng babala na ang puso ng tao ay mapanlinlang at masama. Hindi dahil magandang pakiramdam mo sa isang bagay o sitwasyon ay automatic na ukol na sa Diyos. Ito hindi basihan ng kalapitan mo sa Diyos ang pakiramdam mo. Walang ibang basihan kundi ang kanyang salita na nalalakaran ng taong nananalig sa kanya. Isang lalaki naman ang hindi masyadong kinakikitaan ng emosyon sa worship service. Hindi siya expressive sa kanyang nararamdaman. Matamang nakikinig at tahimik na nananalangin. Ngunit gumigising siya ng maaga bawat araw at nananalangin sa Diyos. At araw-araw ay nagbabasa siya ng Biblia at nagbubulay-bulay o inaaral niya ang salita ng Diyos. Kahit pa may mga balakid. Inihahayag niya sa Diyos ang kanyang mga kasalanan at nagsisikap siyang lumakad sa mga utos ng Diyos. At may pagsasakripisyong minamahal ang kanyang kapwa. Hindi niya pinagtutuunan ng pansin yung mataas na emosyon, ngunit ang kanyang hangarin na ipinagpapatuloy ay ang katapatan sa Diyos. Yan ang taong lumalakad sa buhay na kasama ang Diyos. Hindi dahil may matindi at kakaiba siyang naramdaman na panandalian, kundi dahil nagpapatuloy siya sa pagsunod sa salita ng Diyos kahit pa walang nakakakita. Hindi ninanais ng Diyos ang emotional displays. Ang hinahanap niya ay pusong nakasuko sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga salita at nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan. Ang tunay na devotion sa Diyos ay hindi nakikita sa entablado, kundi sa lihim na dako ng puso. Hindi ito nakikita sa kung ano ang nararamdaman mo, kundi sa kung paano ka namumuhay araw-araw. Kaya huwag mong sukatin ang espiritual na kalusugan mo kung ilang beses ka naiyak sa pananambahan o kung gaano ka karubdob sa pag-awit na nakikita ng iba sa iyo sa mga church services or sa mga Christian events. Ang sukatan ay kung gaano ka nagpapatuloy, sumusunod o namumuhay sa kalooban, salita at kapangyarihan ng Diyos. Sukatin mo ang espiritual na kalusugan mo kung gaano ka kadalas nagsasabi ng, "Opo, Panginoon, susunod po ako," kahit nahihirapan ka. Sukatin mo ito sa dalisay mong pagsisisi at pagtalikod sa iyong mga kasalanan, sa iyong pagsunod sa Panginoong Hesus at sa pagpapatuloy mo na lumakad sa kabanalan ng Diyos. Ang emosyon, bumubugso at lumilipas. Dumarating at nawawala. Ngunit ang tunay na devotion sa Diyos ay may pagtitiis at pagsisikap. Ang presensya ng Diyos ay hindi tungkol sa moment o panandali ang karanasan. Ito ay tungkol sa uri ng pamumuhay na iyong nilalakaran, may nakakakita mang tao o wala. Ang ganitong uri ng devotion sa Diyos ay maaaring hindi laging exciting ang pakiramdam mo. Ngunit ito ang devotion na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Ang nakapanggigising na katotohanan na kailangang malaman at harapin ng mga believers ay posible talaga na ang isang tao ay masipag na naglilingkod sa church, may pagmamahal sa ministeryo at hayag ito sa maraming tao, ngunit malayo pala ang kaibuturan ng puso niya sa Panginoong Hesus. Iniisip po ng marami sa mga Kristiyano ngayon na pag masipag ka sa church activities ay matured ka spiritually. Kapag nakikita nila na aktibo ang isang tao sa mga ministries, kumakanta, nasa ushering, nag-organize ng mga gawain o nagvo-volunteer at nagtutuloy din sa iba, ay tiyak na malapit sa Diyos ang tao na iyon. At yun din ang akala niya sa kanyang sarili. Ngunit ang pagiging abala sa mga ministries ay hindi automatic na katumbas ng pagiging mabunga. Ang mga involvement sa mga activities at mga ministries ay hindi agad nangangahulugan ng malapit na relasyon sa Panginoong Hesus. Maaari kang gumawa ng sandaang mga bagay-bagay sa church o sa ministry at tawagin mo itong paglilingkod kay Kristo habang patuloy na ang sarili mong mga hangarin ang nilalakaran mo at hindi ka pa rin lubos nagpapasakop sa salita at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Napakadelikado po ng panlilinlang na ito dahil nagpapakita ito ng ilusyon na tila baga napakalusog at masigla ang iyong spiritual na relasyon sa Diyos habang tinatakpan pala nito ang malalim na spiritual na kahungkagan sa buhay mo. Nagbigay ng babala ang Panginoong Hesus ukol sa bagay na ito sa Matthew 7. Sinabi ng Panginoong Hesus na marami ang lalapit sa Kanya sa huling araw at magsasabi ng, "Panginoon, Panginoon, nagpropesiya po kami sa iyong pangalan. Nagtaboy kami ng mga demonyo sa mga inaalihan nito at nagsagawa kami ng mga milagro sa pangalan mo." Ngunit nakapangingilabot ang sagot
sa kanila ng Panginoong Hesus. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Ang mga tao pong ito ay hindi mga tamad. Hindi po sila yung mga walang pakikiramay sa iba. Masisipag po sila sa mga ministeryo, sa paglilingkod at nangangaral din. Ngunit hindi pala sila kilala ng Panginoon o hindi sila nakaugnay sa Panginoong Hesukristo. Puno ng mga ministries ang kanilang mga kamay, ngunit ang kanilang mga puso ay hungkag dahil hindi nila ito isinuko sa Diyos at hindi sila nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Dapat mayanig ng katotohanan ito ang bawat isa sa atin hanggang sa ikabuturan ng ating pagkatao. Dahil ang totoo, mas madaling mag-perform kaysa mag-repent o tumalikod sa kasalanan. Mas madaling maging abala sa mga gawain sa simbahan at sabihin para sa Diyos kaysa sa nakaupo lang ng tahimik at ganap na basag sa harap ng Diyos. Nagtatago po tayo sa mga paglilingkod natin sa simbahan at sa mga ministeryo. Dahil pag busy tayo sa mga program at activity sa ministry, ang pakiramdam natin ay productive tayo at nakikita tayo at kapansin-pansin sa iba. Habang ang malalim na tawag ng Diyos tungo sa kabanalan, pagpapakumbaba at pagtalikod sa mga kasalanan ay hindi natin binibigyan ng pansin sa personal nating mga buhay. At kalaunan, pag hindi natin sinusuri ng malalim ang ating mga sarili sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang mga ministry natin ay nagiging maskara na suot natin upang takpan ang kawalan natin ng dalisay at tapat na pagmamahal sa Diyos. Mas inaalala pa natin ang ating mga plataforma sa ministry kaysa kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos. Mas abala tayo sa mga schedule natin sa ministry kaysa sa ating sanctification o layunin ng Diyos sa atin upang maging banal. Mas mahalaga pa sa atin ang pag-aaproba o pagsang-ayon ng mga tao kaysa sa conviction ng banal na espiritu. At hindi natin namamalayan na ang pinaglilingkuran na pala natin ng higit ay ang simbahan sa halip na ang kaharian ng Diyos. Ang susi po sa pagkakaiba ng dalawang ito ay ang paglilingkod sa simbahan ay tungkol sa sistema, struktura at yung nakikita lamang ng mga tao. Ang paglilingkod sa kaharian ng Diyos ay ukol sa ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, paglalaan ng buhay upang lakaran ang salita ng Diyos at sa pagtanaw sa eternal na mga bagay ukol sa Diyos. Ang paglilingkod sa simbahan ay pinag-iigting at pinayayabong ng mga palakpak at pagsang-ayon sa iyo ng mga tao at ito ay nag-uugat sa pride o pagmamalaki at pagpapasikat ng sarili. Ang paglilingkod naman sa kaharian ng Diyos ay magagawa lamang sa buhay na pagsunod sa Diyos araw-araw, may nakakakita man o wala, at ito naman ay dumadaloy mula sa dalisay na pag-ibig sa Diyos. Ang guhit sa pagitan ng dalawang ito ay madalas hindi nakikita ng mga tao sa paligid natin, ngunit nakikita ito ng Diyos. Pakinggan ninyo ang isang halimbawa. Isang lalaki ang pinuno ng isang malaking youth ministry. Every week, nag-organize siya ng mga events, nangunguna sa mga pagtitipon, nagpo-post ng content sa kanyang online ministry, nagpipreach ng marubdob. Nakikita siya ng lahat bilang isang espiritual na modelo, hinahangaan. Ngunit sa likod ng lahat at lingid sa marami ay wala pala siyang personal na buhay pananalangin. Hindi siya nagbubukas ng Biblia para sa kanyang pansariling paglago. May lihim pala siyang kasalanan at nahihirapan siyang tuluyang bitawan ito, ngunit hindi niya ito inaamin. Patuloy niyang ibinubuhos ang oras niya sa mga ministries at hindi tumitigil sa pag-encourage sa iba sa kanyang mga mensaheng ibinibigay. Ngunit hindi niya idinudulog ang kanyang sarili sa paanan ng Panginoong Hesus. Sa mata ng mga nakakakita sa kanya ay buhay at masigla siya spiritually at tila isang ehemplo na nais tularan ng iba. Habang sa loob pala siya ay natutuyo, hindi nakaugnay sa salita ng Diyos at dahang-dahang namamatay spiritually. Ngunit walang nakakaalam nito dahil lagi siyang nakikita na abala sa mga paglilingkod. Hindi kailangan ng taong ito ng marami pang gawain sa ministry. Ang kailangan niya ay malalim na pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi rin niya kailangan ng entablado. Ang kailangan niya ay ang tagapagligtas. At hindi po siya nag-iisa. Marami na po mga believers ngayon ang nasilo na ng ganitong bitag. Naniniwala sila na basta't gumagawa sila ng mga paglilingkod sa Diyos ay tiyak na malapit din sila sa Diyos. Ngunit hindi nai-impress ang Panginoong Hesus sa ating mga paglilingkod kung hindi ito nag-uugat sa pagsuko. Kahit ang pinakatapat at masigasig na naglilingkod sa ministry ay maaari pa ring makarinig ng hindi ko kayo nakikilala mula sa Panginoong Hesus. Kung hindi natin tunay na isinuko at inilapag ang ating mga pagmamalaki, hindi natin tinalikuran ang ating mga kasalanan at hindi natin ibinibigay ang ating mga puso, isip at katapatan sa Panginoong Hesus. Hindi interesado ang Diyos sa iyong performance. Ang puso mo ang nais niya. Hindi lang ang paglilingkod mo ang nais ng Diyos, kundi ang buong buhay mo. Kaya suriin mo ang sarili mo. Naglilingkod ka ba sa church o naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos? Nagpapakasipag ka ba sa mga gawain sa ministry para makita ng tao? O lumalakad ka na may pagpapakumbaba at pagpapasakop sa salita niya upang makilala ka ng Diyos? Dahil sa katapos-tapusan ng lahat, hindi mahalaga kung ilang ministries ang pinangunahan mo o gaano karaming mga events ng church ang inorganize mo. Ang higit na mahalaga ay kung tunay mo bang nakikilala si Jesus at kilala ka ba niya? Sa kultura ng modernong churches at ministries sa panahon ngayon, ang ginhawa o comfort ay unti-unti nang ipinalit sa conviction at pinalitan naman nila ng convenience ang cause. Maraming mga Kristiyano ang ayos na sa bersyon ng Kristyanismo na walang hinihinging kapalit mula sa kanila.
Komportable na sila na nakakasimba sila tuwing linggo, marubdob na umaawit, nakapagbibigay paminsan-minsan, at sa isip nila ay yun na yung mga hinihingi ng Panginoong Hesus. At nagagampanan naman nila, so ayos na yun. Ngunit hindi tayo tinawag ng Panginoong Hesus para umupo sa bangko ng simbahan. Tinawag niya tayo upang kalimutan ang ating mga sarili at damputin ang ating krus. Ang imbitasyon na iyon ay hindi patungkol sa maging bahagi ka sa karamihan ng tao o maging miyembro ka lamang sa isang lokal na simbahan. Ito ay tungkol sa mamatay sa sarili at sumunod sa Panginoong Hesus anuman at gaano man ang katumbas nito sa iyo. Ang wika niya, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kalimutan niya ang kanyang sarili, damputin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang wika na ito ng Panginoong Hesus ay hindi po simbolo lamang, hindi po ito isang magara lamang na tula. Ito po ay direktang pagtawag ng Panginoong Hesus tungo sa pag-aalay ng buhay, sa pagdurusa at sa suko ng lahat-lahat alang-alang sa pagkilala at pagsunod sa Kanya habang buhay. Ang mga ganitong paksa at mga mensahe ay iniiwasan ng modernong ministries at makabagong Kristyanismo dahil hindi po ito komportable sa pandinig ng mga tao. Binuo po natin ang ministry at mga gawain natin sa kaisipan na maiparamdam sa tao na welcome sila, yung naaliw sila at nakapagbibigay tayo ng inspirasyon. Ngunit napabayaan na natin ang pinakasentro ng tunay na pagdidisipulo, ang mamatay sa ating mga sarili. Ang krus po ay hindi dekorasyon na simbolo, ito po ay hatol ng kamatayan. Nang sabihin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na damputin ang kanilang krus, naunawaan nila ito ng maliwanag. Sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan nilang mamatay. Mamatay sa iyong mga sariling nasa. Mamatay sa mga bagay na maginhawa sa iyong laman. Mamatay sa iyong pamamahala sa iyong sarili. At mamatay sa iyong reputasyon na itinayo ng iyong sariling gawa at pagmamalaki. Sumunod ka sa akin patungo sa dako ng pag-reject o pagtanggi sa iyo ng marami. Sa dako ng pagtitiis, sapagkat yan ang daan patungo sa tunay na buhay. Ngunit mas marami ang pumipili na manatili kung saan safe ang feeling nila. Hangad natin ang kaligtasan na inaalok ng Panginoong Hesus, ngunit ayaw natin ang bigatin ng pagsuko sa Kanya. Inaangkin natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, ngunit ayaw nating makibahagi sa pagdurusa niya. Mas komportable tayo na tagahanga at tagapanood lamang tayo kaysa maging ganap na sundalo ni Hesus. Nakikita tayo paglinggo, nakaupo sa simbahan, checking the boxes of religion. At ang inaakala natin ay yun na yung pagsunod sa Panginoong Hesus. Ngunit si Hesus ay namatay sa krus hindi upang gawin lamang tayong mga masugid na palasimba o mga taga-attend lamang sa church. Siya ay namatay sa krus upang tayo ay maging mga tagasunod niya na ganap na nabago ang buong pagkatao, na handang bitawan ng lahat-lahat alang-alang sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang katotohanan ng hindi komportable sa tao. Kapag ang pananalig mo sa Diyos ay walang hinihinging kapalit sa iyo, ay hindi po yan ang tunay na pananalig sa Diyos. Kapag ang sinasabi mong pagsunod mo sa Panginoong Hesus ay hindi nakagugulo sa mga bagay na kaginhawaan sa laman mo, kapag hindi humahamon sa mga pagmamalaki at kayabangan mo, at hindi nito kinokompronta ang iyong mga kasalanan, ay hindi tunay na Hesus ng banal na kasulatan ang sinusundan mo. Ang krus ay hindi magaan pasanin. Ito'y madugo, masakit, at nakakahiya. Ngunit ito lamang ang tanging daan patungo sa muling pagkabuhay. Pag-isipan ninyo ang halimbawang ito. Isang lalaki ang kilala sa kanilang church na hindi pumapalya sa pagdalo sa mga church services nila. Laging nagvo-volunteer, nag-attend ng mga Bible studies, palakaibigan at magalang. Ngunit nang i-convict siya ng Diyos tungkol sa relasyon na kanyang kinalalagyan, relasyon na puno ng kompromiso at kasalanan, ay ayaw niyang sumunod at sinasabi niya sa kanyang sarili na ibinibigay ko naman sa Diyos ang best ko. At ginagawa ko ang lahat ng paglilingkod na kaya kong gawin. Palagi ako nasa church at naglilingkod ako. Hindi pa ba sapat yun? Unti-unti niyang hindi pinapansin ang pangungusap sa kanya ng banal na espiritu. Binibigyan niya ng katwiran ng kanyang mga desisyon sa buhay habang nagpapatuloy siya na nakikita ng mga tao sa church na tapat siyang dumadalo sa gawain ng Panginoon sa ministry. Kalaunan ay naging matigas ang kanyang puso. Nakikita siya na palaging present sa simbahan ngunit absent siya sa daan ng pagiging tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil mas pinipili niya sa buhay at desisyon niya ang kaginhawaan ng laman kaysa sa krus. Ayaw niyang tanggihan o kalimutan ang kanyang sarili. May isang lalaki naman ang hindi naglilingkod sa ministry teams. Wala siyang platform at hindi siya nagnanais ng atensyon ng mga tao. Ngunit nang tawagin siya ng Diyos upang bitawan ang kanyang trabaho na malaki ang sahod upang maglingkod sa isang mission work, kahit maliit lang ang financial support na natatanggap, ay sumunod siya. Ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian at iniwan ang komportableng pamumuhay at lumakad sa pananalig. Hindi naging magaan ang kanyang bagong sitwasyon, ngunit patuloy siyang sumusunod sa Panginoong Hesus. Araw-araw niyang pinapasa ng kanyang krus kahit hindi iyon napapansin o nakikita ng maraming tao, ay nakikita iyon ng Diyos. Maliwanag ang pagkakaiba. Yung isang tao nakaupo lang, yung isa sumusunod sa salita ng Diyos. Yung isa pinili ang entablado, yung isa pinipili niya ang krus. Tanungin natin ang ating mga sarili. Alin tayo rito? Kontento na lang ba tayo na dumadalo, umuupo,
umaawit at manood at humanga? O handa tayong tumayo, lumakad at sumunod sa Panginoong Hesus sa makipot na daan, manindigan sa katotohanan kahit hindi ito popular sa maraming tao? At kahit hindi madali sa atin ay susunod pa rin tayo sa salita ng Diyos patungo sa eternal na gantimpala, sapagkat ang Panginoong Hesus ay hindi namatay sa krus para maging komportable ang buhay natin, kundi upang gawin tayong mga banal. Hindi siya nabuhay na muli upang tayo ay maging mga casual believers. Siya ay nabuhay na muli upang bigyan ng kapangyarihan ng mga disipulo niyang dumadampot at nagpapasan ng kanilang mga krus. Ang tunay na pananalig ay sumusunod sa kanya kahit masakit, lalo na at higit pa kapag mahirap at masakit. Isa sa pinaka-nakapanggigising na katotohanan sa Christian life ay ang katotohanan na ang tunay na pananalig ay hindi napapatunayan sa entablado, sa spotlight at kahit pa sa loob ng church building. Ito ay napapatunayan sa mga dakong lihim kung saan walang nakakakita at walang pumapalakpak, walang pumupuri o nagbibigay pugay sa iyo. Ang lalim ng pagiging tunay na Kristiyano ay hindi nasusukat kung gaano tayo kalakas umawit paglinggo o sa harap ng mga tao, kundi kung gaano tayo katapat sumusunod sa Diyos sa katahimikan ng karaniwang araw-araw na daloy ng buhay. Ang pagharap natin sa publiko ay maaaring pulido. Ang ating pagkilos at ugali sa loob ng simbahan ay maaari ding pinagpraktisan. Ngunit ang tunay na katayuan ng puso ng tao ay naahayag sa kasarinlan, kung saan wala na ang spotlight, wala na ang mga tao at tanging ikaw na lamang at ang Diyos. Maraming Kristiyano ngayon ang master na ang sining ng public religion. Alam natin kumilos sa loob ng pananambahan at mga gawain sa simbahan. Alam natin ang mga salitang gagamitin. Nagtataas tayo ng kamay sa awitan o pananalangin. Pagtango-tango bilang pagsang-ayon sa sermon ng pastor. Nakangiti lang na parang lahat ay ayos lang. Ngunit anong nangyayari paglabas natin ng church building? Anong nangyayari kapag hindi ka na nakikita ng mga kasamahan mo sa church? Ano ang pinanunood natin? Paano tayo magsalita? Paano natin itrato ang ating mga asawa at pamilya natin at mga ibang tao? Anong mga salita ang ginagamit natin? Ano ang mga gusto nating pag-usapan? Ano ang mga pinanunood natin at pinakikinggan? Anong mga libangan ang pinag-uubusan natin ng oras? Ano ang mga pinipili natin kapag wala na ang mga tao sa paligid natin? Diyan napapatunayan ang tunay na pananalig, kung ito ay tatayo o guguho. Hindi natin maluloko ang Diyos ng mga performance natin. Hindi siya naaantig kung gaano tayo ka-spiritual kumilos sa harap ng ibang tao. Ang puso natin ang tinitignan ng Panginoon at sinisiyasat niya ang ating mga motibo at nakikita niya mga bagay na hindi nakikita ng tao. Alam niya kung ang pananambahan natin ay tunay o kung ito ay routine o nakasanayan na lamang natin. Batid niya kung ang mga panalangin natin ay mula sa puso o hungkag. Batid niya kung ang pag-ibig natin sa Kanya ay tunay o religious act lamang para pahangain lamang ang mga tao sa paligid natin. Ang tunay na pananalig ay hindi tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa panloob na pagiging totoo at wagas ng puso na lumalakad at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Makailang ulit na inilantad ng Panginoong Hesus ang ganitong huwad na katwiran. Ang mga Pariseo ay eksperto sa public display ng kanilang espiritualidad. Malakas sila manalangin, nag-aayuno, nagbibigay sila at nakikita ng mga tao. Ngunit tinawag sila ng Panginoong Hesus na mga nitsong libingan ng katulad. Malinis ang panlabas, ngunit puno ng patay, mga buto, mabaho at mga nabubulok ang kanilang kalooban. Sa bihis, anyo at galawan, mukha silang tagasunod ng Diyos. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. At yan din ang trahedyang nilalakaran ngayon ng maraming mga nagsasabing Kristiyano sila. Mas importante sa atin yung mag-itsurang banal kaysa maging banal. Isang lalaki ang kilalang leader sa kanilang simbahan. May ministry siyang hinahawakan at nagtuturo siya ng Bible study at iginagalang ng marami. Laging maayos ang bihis tuwing Sunday, magaling magsalita at memorize niya halos ang Biblia. Ngunit sa personal niyang buhay ay addicted siya sa pornography at salbahe siya sa kanyang asawa. Hindi siya nagsasabi ng tapat sa kanyang mga customer sa kanyang negosyo at wala siyang personal na buhay pananalangin. Walang nakakaalam sa ganoon niyang ugali dahil sa harap ng mga tao sa ministry ay tunay siyang huwaran na lingkod ng Diyos. Na-master na niya ang kanyang performance tuwing Sunday. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kanyang pananalig ay huwad at paimbabaw. Ang kanyang relihiyon ay hungkag dahil ang kanyang private na buhay ay taliwas o kabaliktaran sa kanyang anyo at kilos sa harap ng mga tao na kasama niya sa simbahan. Isa namang lalaking walang hinahawakan na ministry at walang kahit anong title sa church nila at hindi siya nagsasalita sa entablado. Pero bawat araw gumigising siya ng maaga, naglalaan ng oras sa personal na pananalangin. Nagbabasa ng Biblia at personal na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hinahangad niya ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga pagkakamali at humihingi siya ng kalakasan sa Diyos upang sumunod sa kanyang mga salita at mamuhay sa kalooban ng Panginoong Hesus. Pag nagkakamali siya sa kanyang asawa ay humihingi siya ng paumanhin o tawad at pinagsisisihan niya ito. Mas pinipili niyang maging tapat at patas sa mga tao kahit siya pa ay mabawasan ng pera. Pinapanalangin niya mga nang-iinsulto sa kanya at tinatanggihan niya ang mga tukso kahit walang ibang taong nakakakita sa kanya. Tahimik siyang namumuhay, ngunit totoo. Wala siyang entablado at spotlight, ngunit ang pansin ng Panginoong Hesus ay nasa kanya sapagkat kita ng Diyos ang kanyang puso at buhay sa dakong lihim.
lihim. At doon isinisilang ang tunay na pananalig sa Diyos. Ang tanong ngayon na kailangan nating tanungin sa ating sarili ay simple, ngunit malalim. Sino ako kapag walang nakakakita sa akin? Sino ako sa mga sandaling tahimik at walang mga taong nakakakilala sa akin sa church? Walang nanunood sa akin, walang pumapalakpak. At iyon ang totoong ako. At iyon ang higit na mahalaga sa Diyos. Hindi nai-impress ang Diyos sa iyong Sunday morning. Ang tinitignan niya ay kung sino ka sa buong linggo o buong week ng buhay mo. Hindi niya pinapanood ang iyong performance. Ang pinakikinggan niya ay ang iyong repentance. Ang pagtalikod at paglakad mo papalayo sa iyong mga kasalanan. Ang nais niya ay ang puso mo at hindi ang pagpapanggap mo. At maliban na isuko natin ang private life natin ng buong buo, ay naglalaro lamang tayo ng religious games. Ang tunay na pananalig ay iyong ipinamumuhay mo na hindi nakikita ng iba. Ito ay pinapanday sa katahimikan. Ito ay sinusubok kapag walang nanunood o walang nakakakita maliban sa Diyos. At doon ito pinaka mahalaga. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang kapatid. Adik ka ba sa simbahan, sa entablado at spotlight, o ganap ka ng nagsuko ng iyong buong pagkatao sa paanan ng krus at namumuhay sa salita ng Diyos upang makilala pa ang Panginoong Hesukristo? Dahil yung nauna sa tanong ay maaari ka lamang bigyan ng magandang pakiramdam na panandalian o maikling panahon. Ngunit tanging ang pangalawang bahagi ng tanong lamang ang makapagliligtas sa iyong kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Mabuti ang may church na dinadaluhan, magandang bagay ang fellowship. Nagbibigay ng lakas sa bawat isa ang sama-samang pananambahan. Ngunit lahat ng yan ay walang saysay kung hindi si Kristo Jesus ang lahat. Ano ang mga pinipili nating gawin kapag wala na ang mga tao sa paligid natin? Huwag mong hayaan na maging ikaw yung nakatayo sa church bawat linggo, ngunit hindi ka naman nakatayo sa paanan ng krus ng Panginoong Jesus. Huwag mong hayaan na naririnig mo ang sermon ng pastor mo bawat linggo, ngunit hindi mo pinapansin ang tinig ng pastol ng buhay. Ang katotohanan na hindi pinapansin ng maraming Kristiyano ay hindi interesado ang Panginoong Jesus sa church attendance mo. Ang nais niya ay ang puso mo. Hindi niya nais na basta makapunta ka lang sa church, kundi ang nais niya, ikaw ay maging church upang dalahin ang kanyang pangalan, upang pasanin ang kanyang krus, upang sumunod sa kanya kahit mahirap, malungkot, kahit maging kapalit nito ay ang lahat-lahat sa iyo. Kaya ngayon, ipinamamanhi ko sa inyong lahat, isuko at bitawan na ninyo ang pagka-addict sa routine ng relihiyon. Damputin at pasanin ang inyong krus at sumunod sa tunay na Jesus ng banal na kasulatan. Higit siyang mahalaga kaysa kahit anumang pinangahawakan natin. Dahil hindi siya isang relihiyon, hindi siya programa. Siya ang Panginoon at malapit na siyang bumalik. Makilala ka kaya niya o ang kilala mo lang ay ang simbahan mo? Piliin mo ng tunay at panghabang buhay ang Panginoong Hesukristo bago mahuli ang lahat.